Iho di Anong klase yan, sir? Garapalan yan. Bana ng katiwalian. Sige, sunod, laban. Sige, kaibigan. O kabataan at mga kababaihan, inyong tingin silin at aturan, inyong bigati papalitan ng iti sa kanyang piling ng puti mapapawigan yan. Ang ating mga kaibigan, sapatin sa radyo, araw ay makukumpleto. Serbisyo publiko, tapat sa tao, tiwali sa gobyerno, humanda na kayo. Yung mga tao mo na nagkulong, yung mga katulong is God, taratat, iho di Kinatatakutan ng salot sa lipunan. Ikaw yung amo, hindi mo alam. Ano ka klaseng amo? Tatatong piskal na ito. Malapit, humagupit, ang lahat ko. Lapit tulfo. Sir, tayo Pinagpilitan niya ipang ko, siguro binayaran kayo ng mga amo. Umalis ka na dyan. Umalis ka. Ibig sabihin, dalawa ang bobo at gago ron. Police and piskal. Anong klase yan, sir? Talagang halatang halata, sir. Kumbaga sa garapalan, Sa radyo. Kernel, Yes, sir. tatanga-tanga yung mga tao mo. Isang magandang Miyerkules ng hapon sa inyong lahat mga kapatid, August 23. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng palatuntunang Wanted sa Radyo ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man, ang astig pagdating sa public service, ang tunay na tagapagtanggol ng mga inaapi at ang hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Diyos maray na apon kanimo, Idol. Luzon, Visayas, Mindanao, mga gigog mo na mga Bisaya. Maayong hapon sa inyo tanang nagkapaminaw ko lang sa Radyo 5 o nakatanaw sa Action TV Channel 41. Labi na ka nagatanaw din ha sa Raffy Tulfo in Action Raffy Facebook Tulfo in page. Action. Dagan salamat. Mabuhay kayong lahat. Ayan. Boy. Raffy Tulfo in action. Ayan. Yan ang official. Official. Oo, official Yun ang talaga. yan. Wala nang iba pa. Wala nang iba pa. Okay. The one and only. Yes. Okay. Alright, at wag na po nating patagalin pa ang ating pinaka-aabangang sumbong at aksyon. Sumbong at aksyon sa Wanted sa Radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 090887-TULFO o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa Radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Eto, Idol, makikita mo sa paglalakad pa lang ni Ma'am Jocelyn Ma'am Esponilla. Kasi ang kanyang irereklamo ay yung kanyang kabarangay dahil talagang nilapa siya literal nilapa, kinagat ng 6 na aso noong August 14 sa barangay Bagong Silangan, Quezon City. At yung tinatawag na askal dati ngayon ay aspin na, yung asong Pinoy sa kalye. Okay. Magandang hapon po, Ma'am Jocelyn. Afternoon po. Yung may-ari po ng mga aso ay si Mrs. Arsenio. Apo. Ano, sinadya niya ipakagat kayo sa kanyang mga aso? Ah, Paano ba nangyari? Ang nangyari po kasi, sir, nung umaga na yun kasi, yung kapitbahay ko pumunta sa bahay din. Kasi magkalalapit lang po kami talaga. Opo. Sabi po niya sa akin na, kung gusto mo, Ning, sabi niya, sumama ka sa akin. Sabi ko, saan po ba tayo, te? Sabi niya, doon sa may namatayan kasi nagpapalabada yung asawa niya. Opo. Sabi ko, o sige, bakit hindi? Sabi ko ng ganon. Di, sumama po ako sa kanya. E di ngayon, nung pagdating po namin doon sa bahay na yon, ang sabi niya, paano ba tayo nito makalatag ng labahan na nandito po yung yung... Okay. Ma'am, fast forward natin. Doon na ako sa pagkagat ng aso. Opo. Okay po, sir. Yung nangyari po kasi nung umalis na po yung kasama ko, di naglakad-lakad po ako kunti. Kasi yung... Saan po kayo nakagat? Sa loob ng bakuran ni Mrs. wala Arsenio? naman pong bako doon eh. Aso na padaan ho kayo sa bahay niya. Hindi pa po ako, sir, Ma'am, nakarating bilisan sa na po bahay po natin. nila. Okay. Saan po kayo banda nakagat? Sa may, hindi naman po ako nakarating pa po sa bahay nila. Okay. So, ibig sabihin, itong mga asong nagkagat sa iyo, ito yung mga gala na aso na pag-aari po ni Mrs. Arsenio. Okay. Sige po. Ano po naging reaksyon ni Mrs. Arsenio? Ang sinabi lang po niya sa akin, bakit daw ako nakarating doon? Ang sinagot ko naman siya, sabi ko, hindi naman ako pumunta, parang gumala. Pumunta ako doon para Kahit na, kami. hindi niya dapat tanungin yun kasi hindi naman parte ng kanyang bakuran ay yung lugar na kung saan kayo kinagat ng mga aso niya, di ho ba? So, dapat yung mga aso niya ang kinakadena niya. Ayun nga po Di sana. ba? Hindi niyo po kasalanan yun. Opo. Magandang hapon po, Mrs. Arsenio. Ma'am. Sir, nandito po ako. Nakinig po ako, Opo. sir. So, ma'am, nakagat po siya
Sa labas po ng bakuran ninyo, hindi po sa loob Hindi ng po bakuran nyo. totoo yun, sir. Sa loob ng bakod ko, sir, marami pong nakakita, sir. Pinasok niya yung bahay nyo nang walang Nasa paalam? bakuran ko po, sir. Pero, sir, kasi yung lugar namin, sir, binobuldos. Nasira po yung bakod. Okay. Eh, yung ano po, yung aso, nakatali po. Napatid po yung kadina ng aso, simpre, katatalon. Oh, well, then in that case, kasalanan nyo po yun. Kasi hindi naman po pala siya pumasok sa loob ng bakod ninyo. Ngayon, Hindi po totoo, sir, na hindi siya pumasok, Ma'am, sir. nakapiglas po yung aso ninyo, then kasalanan nyo po dahil hindi po kayo nagbigay ng maayos na tali o kadena para siguradong hindi makapiglas Nasa yung bakuran aso. ko po siya, sir. Ano pong bakuran? Sa loob ng bakuran? Opo. Marami pong nakakitang taga-amin, sir. O, miss, Sinaway siya ho, na huwag siyang pumunta kay may aso. Tuloy-tuloy pa rin ho ang lakad niya. Anong purpose po niya doon na ba't nakarating siya ron? sige Ma'am Josel, mag-usap kayong dalawa. Ba't ka raw pumasok sa bakuran ni Mrs. Arsenio? Ano raw purpose mo? Tama nga naman. Ganito yan. Ate Pele, hindi ko talaga sadyang pumunta sa inyo. Alam mo naman yun na kahit isang taon ako nakatira dyan sa Bona na yan, pero hindi pa Hindi ka talaga naman minsan. sa Bona nakatira eh. Labas ka ng Bona. O, basta Bona pa rin yun. O, kasi exist nga ng Bona eh. Ma'am, Okay. sagutin niyo po yung tanong niya. Ano raw yung purpose ninyo sa pagpasok sa loob ng kanyang bakuran? Wala po, sir. Kasi ang nangyari po kasi niyan, yung habang inihintay ko po yung kasama ko, sir, tinitingnan ko po yung inaano ng bako doon, sir. Pero nung sinabi ng hindi ko alam, sir, kung asawa niya yun o ano, kasi Pumasok ko kayo sa bakuran niya. wala namang pong bako doon, sir, eh. Walang bakod. Wala namang Wala pong nga bako bakod. doon. Kikiniba nga nung bakod. Okay. Well then, hindi niya na po kasalanan yun. Hindi pala siya sa loob ng bakuran ninyo. Sabihin na po natin na yung po'y dikit ng bakod pero nasira po yung bakod. Ang nagsira po sa bakod, yung construction, hindi niya po kasalanan yun. So dapat ma'am, panagutan nyo yung pagkagat ng aso sa kanya. Kasi kapag hindi po ma'am, gagawa kami ng remedyo para kumpiskahin yung mga aso ninyo. Sinabi ko naman po sa kanya kahapon, sir, nagharap kami sa kay Kapitana. Oh. Na pag nagkaroon po ako, bibigyan ko siya, tutulungan ko siya. Walang-wala talaga po ako ngayon, sir. Oh, ma'am. Kahit nga baon ng anak ko, sir, sa pag-aral, wala eh. Parehas lang din tayo, te. Alam mo rin yan. Alam mo naman din ako na kaya nga ako Nag-usap na tayo kahapon. Yun na nga. Umabot ka pa sa kanya, nagpatulpo ka pa. natural dahil sabi mo, bibigyan mo kung meron kang pera. Kailan? Alam mo namang hindi ako Huwag mo naman akong makakalakad. dikdikin. Oh. Sinabi ko naman sa'yo, ano yan? Dadamputin ko? Ano yan, bato? Gumawa ka ng Grabe paraan. naman, Kasi di ka paano, naman marunong umunawa. nakakaunawa ako, te. Ang kaso, Unawa pa sabi yung ko, ginawa mo? Nakarating ka dyan? natural. Dahil Hindi sabi yan mo marami. unawa, Josephine. Nako. Ay, ikaw nga hindi ka nga Nakikinig naawa sa nagsusursur akin. sa'yo. Hindi ka nga naawa sa akin. Sabi mo Oo, yun lang ang kahapon. pagkaalam mo. Hindi ako naawa. Sabi mo kahapon. Wala lang akong magagawa kaya wala akong kapira-pira. Okay, ma'am, makasingit. Anong trabaho niyo po, ma'am Felicidad? Nag-extra-extra lang po ako sa pagtitinda-tinda, sir. Isang araw. Mula pong nangyari nung Lunes, hindi na po ako pinapapasok. Okay, at sabi niyo meron kayong anak na pinapaaral. Opo. Kahit baon ng anak ko, sir, wala eh. Okay. Ma'am Jocelyn, naintindihan ko po itong kalagayan ni Mrs. Arsenio. Siyempre, mas unahin niya yung anak niya. Pero sir, paano na lang din po ako, sir? Na wala naman din nagtatrabaho sa Ano akin. bang kailangan dyan sa inyong paa? Na sagutin niya po yung mga kuan ko, nagastos ko. Mga nagastos nyo? Opo, Nakapaggastos kasi na wala po kayo? naman po na akong pambiling bigas, sir, na dahil, Ano bang trabaho nyo? ganun din po. Kasi yung Pareho kayong vendor. Pero nakapaggastos na ako kayo. Magkano nagastos nyo? nasa mga 6 na po. 6,000? Opo, kasi Malaki. nangungutang na po ako eh. Okay. Ano po napag-usapan nyo sa barangay? Yun nga sabi niya na magbibigay daw siya kung may pira daw siya. Kailan ako mag-anti sa kanya? Okay. Kasi, ma'am, kung wala talaga siyang perang maibibigay at sa kanyang sitwasyon, sa ngayon, na extra lamang, 100 pesos per day lamang ang kanyang kinikita at meron siyang anak na pinapaaral at totoo naman yung kanyang sinasabi, sana po, mainuwaan din natin yung kanyang kalagayan. Kasi, alangan ba naman ma'am, pasensya na ha, alangan ba naman yung kakainin na lang nila, ibibigay lang sa iyo, pambayad doon sa kagat ng aso. Sana maintindihan mo rin na kailangan din nila mabuhay, kailangan nilang kumain para mabuhay. 'Di ba? Yung 100 pesos per day,
hindi pa nga po sapat yun sa isang pamilya kung tutuusin. Alam ko po, kasi ganun din po ako. Ganon ka rin po. Opo. So, ang gusto mong mangyari, mangutang na lang siya. Bahala siya, sir, kung anong gagawin niya. Basta anuhin niya yung kuan ko. Kasi hindi na rin po ako makaka-extra sa kahit saan po, sir, kasi gawa nung... Kasi nga po, ma'am, kung wala talaga siyang pambayad at wala siyang mautangan, ang nakikita kong solusyon na lamang dito ay ikukorte mo siya. Paano po, sir? Sasampa ka ng kaso sa kanya sa korte. Pero kapag nagkorte kayo, mahahabang proseso ito. Di ba? Kaya nga po, nag-usap kayo sa barangay, pag-usapin kayo sa barangay, na para magpirmahan kayo, na kapag meron siya, magbibigay siya sa iyo. Ang gusto mo kasi, ngayon na, kaso wala naman siyang pera. Ma'am Felicidad, wala akong kahit kapera-pera ngayon, kahit na konti. Sir, sa totoo lang, sir, kahit mamatay ako sa inupuan ko, sir, hindi pa ako nagtanghalian, sir. Oh, Namumulot ako ng pako-pako, sir, para lang makaano sa anak ko. kita mo, ma'am. Eh bakit? Paras lang din naman tayo. Akala ko ba? O akala mo Mabuti pa ba? nga siya, sir, kasi dumarating yung asawa niya linggo-linggo. Akin, sir, ilang buwan na hindi dumarating yung asawa ko. Sigurado ka? Nasaan po yung mister nyo, ma'am? Hindi ko po alam, sir, eh. Basta nagpaalam lang siya na may lalakarin siya. Iniwan na ho kayo ni mister. Hindi ko po alam, kaya yung anak ko nag-aaburido, eh. Okay. Kaya ang daming babayaran sa school, sir. Yung mga project-project, wala akong pangtusto sa anak ko. Okay. Huwag kang ganyan dahil parehas lang tayo. Patas lang dahil Kaya wag ako... mo naman ako dikdikin. Ay naku, hindi ganyan, te. Obligasyon mo yan sa akin, te. Obligasyon Kasi na sa uwan yung na asawa ako. ko, bihira lang din Obligasyon ko, umuwi. obligasyon. Wag mo akong dikdikin. Mister mo hindi Sinabi ko naman sandali, sa'yo, sandali. magbigay ako pag mayroon Sandali lang. ako. Si mister mo hindi na umuwi. Bihira lang din po, sir, siya umuwi kasi mayroon din po siyang inuuwian. Uuwi sa bahay, walang binibigay. Nung Mayroon Lunes to. lang Please. umuwi. Parehong kalagayan nila. Sandali lamang. Tingnan natin baka mayroong magawa si Chairwoman dito sa kanilang problema. Chairwoman Crisel Beltran, magandang hapon po, Chairwoman. Yes, sir. Nakikinig po ako. So ano po? Sige po. Ano po yung Sir, ganito na lang. discarte Pabalikin dito? nyo na lang po sila sa barangay. Okay. Oo. Ako na lang po ang tutulong kay ma'am. Ayun. Usually, oo. O, Kasi baka- from the start naman, sir, hindi naman namin siya pinabayaan. Meron mo ba kayo sinugod po siya. binibigyan tulong kay Ma'am Jocelyn? Nung itinakbo po siya ng ospital, nanghiram po siya ng sasakyan, agad-agad pinahiram ko po yung sasakyan. Okay. Wala daw po silang panggasolina, binigyan ko po agad ng panggasolina. Aha. Tapos akala ko isang aso lang po yung kumagat, 5 pala po, 5, hindi 6, hindi 1, 5. Okay. Naawa ako kay ma'am, kaya sabi ko, magharap na kayo dito sa barangay. Eh, alam ko parang wala ring mangyayari kung pupunta, di ba sir? Kasi Parehas walang pera. Parehong walang pera nga po sila. Opo. Oo. Di titingnan natin kung paano po. Dito na lang, balik na lang po sila sa barangay uli. Isang lang po, no? Meron na ako napansin dito, Mrs. Arsenio, wala ka kamong pera, tama? Opo, sir. Ano bang klaseng aso? Anong breed ba ng aso mo? Yung aso ko po, yung asong bahay, hindi talaga yun si sir umaalis ng bahay. Akala ko may mga lahi. Akala ko may Yung mga may breed. may Hindi mga po. breed. Kasi nung wala ho po akong aso, muntik pong marip yung anak ko sa bahay namin. Muntik maray pang anak nyo. Opo, Kaya kasi naglagay ka ng inakyat aso. yung bahay namin. Okay, sige. So understandable yan. Okay lang yan. Kailangan mo magkaroon ng bantay na aso. So paaso yung panlaban mo. Okay yan. So, Ma'am Jocelyn, wala raw talagang pera itong si Ma'am Arsenio. So, doon ko na lang kayo sa barangay pag-usapin at doon magkakapirmahan kung kailan siya magkapera, kayo babayaran. Siguro magkakaroon ng mga date na utay-utay niya babayaran yung kanyang utang na 6,000 hanggang sa mabuo. Pero kung kayo po hindi pa nagagamot, ako na sana magpapagamot sa inyo kaso nagamot na po kayo. Tsaka alam ko may mga libre nga San Lazaro Hospital, yung injections Oo. for nakagat sa Saan po kayo nagpagamot? Doon po ako sa stab po, nagpa-airig. East Avenue? Libre ho yan. Ba't kayo nabayad? Dapat libre. Libre ho yan. Sabi daw po, may bayad daw po yan eh. Meron kayong resibo na nagbayad kayo? Wala po kasi yung kapitbahay ko po ang may dala-dala pong papel. Nasaan po yung resibo? Ipapakita nyo sa barangayan. Meron kayong mapapakita ng resibo. Tanungin ko po sa kanya. Kasi Baka naman ma'am, libre yan. Tapos ngayon gusto nyo singilin, gusto nyo magkapera. yun po kasi ang sabi. Kasi tinanong ko po kanina. Hindi ho, bago ko dapat umalis. magpakita kayo ng resibo. Kasi kung libre naman yan, tapos ngayon, binigay na libre serbisyo ng East Avenue, tapos sisingilin mo kay Miss Arsenio, pandurugas ho yan. Malalaman ko naman din po, Sir, bukas kasi tatanggalan po ako ng tahi. Kaya nga po, pero ang Babalik alam ko, po pag ako. East Avenue Medical Center, isa pong pampublikong ospital yan, dapat libre. Kung pinabayad kayo, tutugisin ko yung doktor. Ngayon mismo, pag nakuha mo yung pangalan doktor, mumurahin ko yung doktor na hindi makain ng aso. Gusto niyo yun?
May pangalan ka ng doktor. O magkaalamanan ngayon. Kung talagang nagbayad ka ng 6,000, kasi kung hindi ka nagbayad ng 6,000, hindi ako papayag na dudugasan mo itong si Miss Arsenio. Ayoko naman pong ganun, sir. Kaya nga, wala ka naman palang resibo. Kala ko nandiyan yung resibo. Wala po. Kasi yung kapitbahay ko nga po yung may dala-dala ng papel nung time na yun, sir. Hindi. Kasi Baka siya naman po may papel, yun ay reseta na para pambili ng gamot. Kasi alam ko ma'am, pag public hospital tulad ng East Avenue, libre yan. Kapag kayo po siningil ng doktor, sabi ko kanina, mumurahin ko yung doktor na hindi makain ng aso kapag kayo siningil. Okay? Opo. So, magpakita ka ng resibo pag nagharap kayo sa barangay. Opo. Okay ma'am? So, lumambot ka na ngayon. Kanina, agresibo ka maningil. Ngayon, parang natauhan ka. Hindi kasi marami po kasi siya Mrs. Arsenio? Sir, Okay, pag-uusapin ko kayo sa barangay. opo. Nagpapakita ng resibo itong si Mrs. Esponilla na katunayan siya ay siningil ng ospital ng 6,000. Hindi po totoo yun, sir. Kasi yung araw na yun na tinusukan siya, sir, kasama ako. Libre. Opo. Wala silang binayaran. Wala, hindi ko naman po kasi alam yun, sir. Basta sabi ng kapitbahay ko, 3,500 daw yun. Ayun ang sabi po niya sa akin. Kasi bago po kami umalis ng barangay, sinabi na po ni Kapitana sa amin na Libre. dadalhin siya doon sa lugar na yun. Kasi, So nakita niyo po, tinurukan siya libre. opo. Oh, mandurugas ka, mama. Hindi naman po ganun, sir. Kasi Hindi hindi ko ka- naman po sandali lang, nakita mama. yung papel, sir. Hindi, pag lumapit kasi dito, patas ako. Hindi porket ikaw ang naunang lumapit, ikaw na agad kampihan ko. Apo. Siyempre, tinitimbang ko. Pag nakita ko na meron na nalamang dito, hindi ako papayag. Now, mukhang gusto mong lamangan itong kapitbahay mo. Libre naman palang pagturok sa'yo. Nakita rin itong kapitbahay mo, 3,500, turok. Yun po kasi, sisingil sir, ka. ang sinabi niya. Kasi sabi ko, magkano po bang binabayaran natin Ma'am, doon sa ano? kung libre po yung yung injection na yan, huwag niyo pong singilin kasi ako no mismo ang hindi papayag. Okay? Opo. Alright? So siguro, mag-usap na lang kayo sa barangay, magpakatawaran or kung ano pa man, bigyan ka ng gulay. Di ba? Kasi nagtitinda ng gulay daw siya. Oh. Ma'am, huwag mong perahan ang kapwa mo mahirap. Pareho kayo Hindi naman mahirap po eh. ako nagbipira. Kung mayaman wala siguro, po akong balak, sir. kung mayaman po ito, pwede mong perahan do. Wala po. Pero pareho lang kalagayan nyo, pareho kayong Sir, halos, po. Sorry halos po. one day, one eat. Papuntay na Sandali lang. lang. Tapos, pareho kayong mga mister nyo, iniwan na kayo ng mga mister nyo. Pareho kayong one day, one eat. Tapos, dudugasan mo pa, wag. Okay? Hindi po, sir. Wala Barangay po na akong lang. balak sa Chairwoman. ganyan, sir. Po. Tapos, sir. Oh, dyan na lang po, Ah, ah. Chairwoman. Okay? Sige po, sir. Apo, asikasuhin ko po dito. Okay. May pamasahe Okay ka. po, okay. May pamasahe Okay, ka. salamat po. Thank you po. Walang pamasahe. Wala. Magkano mang pamasahe papunta sa inyo? Hinatid lang po kami kasi kanina. Saan ka ba ng umuwi? Batasan po. Magkano pamasahe? Sige, bigyan natin pamasahe si ma'am. Ako na lang. Pwede mo ako dugasan, walang problema. Wag lang itong kapwa mong mahirap. Bigyan kita, batasan. Magkano ba ang Magkano ba batasan? magkano bang batasan? Yung nagbubus. Taxi. Hindi po mag-bus lang O, po. 20 daw kung bus. 20. Oh, bigyan kita 100. Pwede naman yan. Kasama ng merienda. Oh. Bigyan pa kita 100 para sa Ayan. papunta sa kay chairman. Oh, di ba may dami ko mga 100 dito. Oh. Ayan. May baon Bigyan ka kita pa. 200. May pambigili ka pang 1 kilong bigas. Okay? Okay na? Alright. Sige. Salamat po sa inyo. Ma'am Arsenio, pumunta ko kayo sa barangay. Sir, Mag-usap-usap kayo. salamat po, sir. Pagbatiin kayo. Okay. Sige po. Sige po. Ma'am Jocelyn, explain ko sa iyo bakit hindi ako nagalit dun sa 6 na aso. Bakit ganun po, sir? Paano bakit po yan? papayag ako na meron siyang maraming aso? Kasi Hanggang ganun lang po ba yun, sir? Muntik na raw kasi marip yung kanyang anak. So tama lang ho yun, para may pangdepensa siya sa bahay nila, maglagay siya ng maraming aso. Pero hindi naman po tama yan, sir, na sa 6 na aso, sir, hindi niya tatalian yung 5? Hindi niya po kasalanan yon kung tutuusin, Kasi tinalian niya. hindi lang po ako, Nakapigla. sir. Hindi ma'am, lang po okay na ako, po, sir. ma'am. Oh, maubos ng oras natin. Okay Hindi na. lang po ako, sir, ang nakagat niyan eh. Ngayon, delikado na po Dagdagan yan, ko ng sir 100 para malis na si ma'am. Sige, 100 pa. Okay na, sige na ma'am. Ayan. Okay na, sige na. Okay, tapos na. Tapos na 3 tayo. kilo na ng bigas. Okay na. Bili mo yan. Marami-rami na yan. Pero wala akong 6,000 ma'am ha, kasi kung 6,000, masyado malaki. Meron ako 6,000, kaya ko bibigay sa'yo. Okay? Umiyak na si ma'am. Teka muna, Okay na po, ma'am? bakit umiyak si ma'am? Ano nangyari? Kanina gusto mo mabayaran ka ng 6,000, ngayon yung aso. Ma'am, may kasalanan nga talaga siya. Okay. May kasalanan po siya, pero ma'am, sa barangay na lang.
O pag-aayusin kayo ni Chairwoman Kasi kung Beltran. ang gusto niyo po na parang yung mga aso niya makumpiska, wag po. Kailangan niya po yung aso niya. Wag po, hindi rin ako papayag. Kasi nga sinabi niya yung anyang anak niyang babae muntik na ma-rape dahil pinasok sila. Anong gusto niyo po mangyari, ma'am? Kaya nga po, pag nag-usap kayo sa barangay, yung mga aso niya po, tatalian yon. Kapag naulit pa ito na makagat pa kayo ulit o may makagat pa ibang tao, yung aso po kukumpiskahin na yan. Okay? Okay, ma'am? Tawagan mo ulit si Mrs. Sige, one more time. Tawagan mo ulit si kapitbahay. Sige, umiyak na ito si ma'am. So, pag ganito. Mrs. Arsenio. Tawagan ulit si Miss Arsenio. Ma'am Felicidad. Mrs. Arsenio. Mrs. Felicidad. Nasaan? Tawagan mo ulit. Sige. Ano gusto niyo mangyari? Sige nga. Ang gusto kong mangyayari, sir, yung mga hayop niya, kung tatalian man niya, o sabi niya kasi kahapon, dadalhin daw niya sa Montalban, balak daw niyang dalhin. Hindi, kaya nga po, ano gusto niyo mangyari? Diretso na po, huwag na paligoy-ligoy. Ano po gusto mangyari? Anuhin na niya yung aso niya, i-turn over niya sa barangay kung anong kuha niya, kasi pinapa-turn over na yun eh. Lahat ng aso niya? Opo, kasi ang dami na pong napipinsala dyan, hindi lang po ako. Ako Okay. ang huli. Okay. Mrs. Arsenio. Mrs. Arsenio. Inahabol lang. So, ang gusto niyo po, lahat ng aso niya, iti-turn over. Opo. Paano naman po yung kanyang, Kasi nung isang araw lang, sir, mayroon na namang nakagat na aso din eh. Aso din yung aso niya? Opo. Sino po nakagat? Yung aso ng kapitbahay namin, sir, bugbog sarado kasi pinagtutulong-tulungan dun sa aso niya. Hindi, sino nga po nakagat ng aso niya? Yung aso nga din pong aso ng kapitbahay namin. So, aso to aso? Opo, So, ganun na ba't yung nangyari. problema yung aso to aso? Nagkagatin dalawang aso. So, ano ngayon? Ang Hindi naman inaano ko nga po, sir, yun na, kasi yung gumagawa ng mga retaining wall doon, sir, pati sila takot na kasi nangahabol daw. Ma'am, tinatalian niya yung kanyang aso. Ngayon lang yan, sir, tinatalian. Kaya nga po, ma'am, tatalian niya yung mga aso niya. In the event na nakapiglas pa ulit at meron pang nakagat, ako na ho mismo ang mag-request na yung mga aso kumpiskahin. Pero sa ngayon po, wala ako nakikitang dahilan na kukumpiskahin yung aso dahil kailangan niya po bantayan ng kanyang bahay. Ngayon po yung bakod, hindi naman niya kagustuhan yun, nasira po yung sa construction. Hindi niya nakasalanan yun. In fact, tutulungan ko pa nga siya na ipabalik kung sino man yung construction company, yung bakod. Kasi po, ako, marami rin po akong asong alaga. Ano po? 7 yung aso ko sa bahay. Okay? Pero sinisiguro ko po yung aso ko hindi makakagat ng tao. Dahil meron po kaming bakod. Sasama po ang loob ko kung aso ko kumpiskahin at papatayin. Kasi pag kinumpiska yan, papatayin nyo yung aso. Di ba? Hello, Ma'am Arsenio. Po, sir. Yung aso nyo po na 5, siguraduhin nyo po na yan ay nakatali na from now on. Nakatali po, sir. Okay. At saka isa pa po, sir, hindi yan, sir, nangangagat. Hindi ka pumasok sa loob kasi nagwawala nga, sir. Okay. Kapag yan po ay nangagat pa ng isang tao, nabalitaan ko po, ako na po mismo ang gagawa ng paraan na para makuha yung aso sa iyo at ma-turn over sa pound. Opo, sir. Sa dog pound. Okay? Opo, sir. Alright. Yan ay gagawin natin kay Chairman. Sa pamagitan ng Chairman. Opo, Okay, sir. ma'am? Okay. So, ma'am, pagdating niyo po doon sa pag-uusap ni Chairwoman, may pipirmahan itong si Ma'am Felicidad na kapag meron pang nakagat ulit yung aso niya, then isusurrender na yon, aso na yon sa dog pound. Dapat lang po. Sige po. Okay? Kasi, Kasama ho sa pirmahan yan. Okay, ma'am? Opo. Magpipirmahan. Siguraduhin mo, Ma'am Felicidad, Opo, sir. pipirma ka na kapag nakakagat pa one more time yung aso ninyo, kukumpiske na yan. Opo, sir. So make sure this time nakatali na mabuti yan. Opo. Ano bang pantali mo sa aso nyo? Kadina po. Okay, sige, good. Sige. Alright? Opo. Okay, ma'am? Sige po. Thank you. Sumbong at aksyon sa Wanted sa Radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 0908-87-TULFO o magsadya sa Radyo 5, Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa Radyo sa Radyo 5, 92.3 News FM. Medyo mahirap nga yung ganong sitwasyon, Idol, no? Pareho silang walang kakayahan. Pareho silang mahirap. Parehong, oo.
At ayaw ko lang kasi, mahirap na nga, peperahan mo pa. Libre naman pala yung ginamot sa kanya. So, may point naman itong complaint natin na yung aso nitong nakakagat, kumpiskahin. Pero wag muna ngayon. Kapag naulit pa. Kasi sabi niya nakakadena raw. Siguro itong si complainant natin baka talaga napasok sa bakuran. Baka sumisilong siya. Umuulan nga sabi niya. Oo. Siyempre, itong mga aso sa mga bahay na nakakadena, pag nakakadena, Pag naamoy na hindi ka taga doon. galit diba? yan. Oo. Galit yan. Very territorial yung mga aso. They want their territory protected. Then they consider the house of their amo, of their master, as their own territory as well. Correct. Oo. Na kapag krinos mo yan, may Ibig kalalagyan sabihin, ka. stranger ka doon sa Yes. pamamahay na yon. Ganun talaga yon. Mm-mm. In fact, maging yung aso ko, yung askal ko, meron akong isang askal Stewart. Maging mga kamag-anak. Pag nakagat hindi na. talaga Kaya doon lang nakatira, palagi alam naka-injection. Complete sa Oo, injection. para anti-rabies, para... Ilan ng kamag-anak ko nakagat na. niya? Talagang ano siya, no? Try to rin eh. Pag Pagpasok. hindi Alam mo yung ginagawa ng aso namin? May papasok. Paglabas, titignan ko na sa yung aso. Magaling siya mag-sneak Tapos bigla niyang kakatin yung Oo, alam niya talaga kung... Oh. Kasi yung pang-amoy nila malakas talaga. Correct. Yung mga pang-amoy ng aso, ganun. So, okay na yan. Okay, oo. At saka si Barangay Chairwoman, Beltran, napaka-ano. Okay. Siya na daw mag-aayos. Sige. Alright. At ang bahagi pong ito ay nihatid sa inyo ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, may goreng ng Indomie siksik liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na. Dito, siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ng Bittergo na may sangkap na ampalay extract na napatunayang mabisang lunas sa diabetes, sinamahan pa po ito ng luyang dilaw extract, banaba extract at garlic extract na tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol level at ng blood pressure. Get better with Bittergo na mabibili sa mga leading drugstores and supermarkets nationwide. Sa mga kaibigan naman po natin ng mga vendors, maaari na po kayong makabili ng payong mula po sa ATC Healthcare. Tumawag lamang sa 0917-562-3333 para po sa karagdagang impormasyon. Para naman po sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ang Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Dietary Supplement for Men na hindi aatras sa labanan. Ito po ay gawa sa horny goat with extract at L-arginine, mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan para mapanatiling masaya ang paglalaving-laving ninyong mag-asawa. Ang Robust at Robust Extreme ay 100% all-natural na hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. At ang Organic Acai Berry po ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry, all-natural, nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried acai capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 2:36 ng hapon at may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon, kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon at ito po ay nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron po kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para po sa inaasam, nakinis at moisturized na balat. For increased call or text, Fungi hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM.
Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Ang oras, 2:37 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Sure Seal Elastomeric Sealant, ang pantapal na iwas crack. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Aksyon News Update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras, 2:37 ng hapon. Narito mga balitang hatid ng Radyo 5. Pagbasura ng Korte Suprema sa pagbabayad sa motion for intervention sa counter-protest ni Vice President Leni Robredo, inapila. Umaaksyon si JV Arsena. Nagaya ng motion for consideration sa Korte Suprema ang grupong Piso para sa laban ni Lenny Movement. Ito ay kasunod ng pagbasura ng Presidential Electoral Tribunal sa kanilang petition for intervention na humihiling na payagan silang magbayad ng kulang sa counter-protest fee ni Vice President Leni Robredo. Kabilang sa grupo ang Formidable Six na kinabibilangan ni na dating DSWD Secretary Dinky Soliman, dating CHR Commissioner Pauline Sicam, Museo Pambata Founder Cristina Yuson, dating Ibig Fund CEO Zoraida Alonzo, si Celeste Legaspi at iba pang awardee ng Outstanding Women's and Nation Service. Ayon kay Atty. Purificación Nabe, ginawa nila ito para protektahan ang boto ng mga bumoto kay Robredo. Ito kasi si Robredo sa pera kaya posibleng mapagkaitan ito ng kanyang panalo. Hindi lamang laban ni VP kundi pati na rin laban para sa mga sa proteksyon ng mga boto nito. Ayon kay Yuson, nagsimula lamang ang misyon sa piso-pisong ambagan. Pero ngayon, umabot na ito sa 6.8 million pesos mula sa mahigit 25,000 pesos o 25,000 individuals. Karamihan din daw dito ay mga galing pa sa mga ordinaryong tao at mga OFW. Dagdag pa, Bernabe, hindi raw itadaan sa Office of the Vice President ang donasyon. Direkta raw nila ito ibabayad sa PET sakaling payagan sila. Ayon naman kay dating Secretary Soliman, nasa panganib kung hindi sila kikilos para proteksyonan ang boto nila. Sakaling hindi talaga payagan ng PET ang petisyon ng grupo, ibibigay daw nila ang donasyon sa Angat Buhay Foundation na isinusulong ni Robredo. Napaluhan naman ang singer na si Celeste Legaspi nang ikwento ang kanyang karanasan dito. Akala niya raw kasi tapos na ang kanyang laban sa EDSA Revolution ng 1986. Pero ngayon, lumalaban na naman daw siya para sa kinabukasan ng kaniyang mga anak at apo. Umaksyon JV Arsena, Radyo 5, 92.3 News FM. Philippine Standard Time, 2:40 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Saklolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Krill 500 White dahil maputi ang Mega Krill, maputi ang Mega Krill, maputi ang Mega Krill. Makatawan ng Mega Krill, makatawan ng Mega Krill, makatawan ng Mega Krill. Hindi maamoy ang Mega Krill, hindi maamoy ang Mega Krill, hindi maamoy ang Mega Krill. Magaling ang Mega Krill, magaling ang Mega Krill, magaling ang Mega Krill. Basta pintura, hanap
Hanapin ang tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa. Per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Saklolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Krill 500 White dahil maputi-maputi ang Mega Krill, maputi-maputi ang Mega Krill, maputi ang Mega Krill. Makatawan ng Mega Krill, makatawan ng Mega Krill, makatawan ng Mega Krill. Hindi maamoy ang Mega Krill, hindi maamoy ang Mega Krill, hindi maamoy ang Mega Krill. Magaling ang Mega Krill, magaling ang Mega Krill, magaling ang Mega Krill. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa. Per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan, kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya, pang sports pa. Sabado night, sarap na uring sa atin. Sabado night, prepare sa sarap na harap natin. Let's go! Sabado night, sarap na uring sa atin. Ano mang araw, Sabado nights na. Mag San Miguel Fairfields na. Sarap ng uring, sarap ng totoo. Siyempre, ano mang araw, Sabado na. Sabado nights. Drink responsibly. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tag-ulan, iwasan ang nagpapawis na pader, natutuklap na pintura at nagmamapang kisame. Mag-Super Thorosil, ang cementitious waterproofing na subok sa firewalls, basements, CR. Safe at non-toxic, kaya pwede din sa swimming pools, fish ponds at concrete water tanks. Basta konkreto, i-Thorosil mo, walang tagas, walang tuklap, no bad jobs. Over 100 years of waterproofing experience. Mula sa Jardine Distribution. Cementitious Waterproofing Super Thorosil. No back jobs. Piliin ang Thorosil White para sa inyong firewall para naka-waterproof na, may white finish pa.
Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. May bagong kasabihan ngayon na ang forma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para wag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Formang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, one to sawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang formang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Nakikiisa ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at ang himpilang ito sa Komisyon sa Wikang Filipino sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambasa 2017 na may temang Filipino, Wikang Mapagbago. Gamitin at paunlarin natin ang Wikang Filipino bilang wikang marangal, malikhain at mapagbago. Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataas ang marka. 100% tayo sa Davis Sun & Wayne Elastomeric Paint. 100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig. Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian. Kaya para sa akin, Davis Sun & Wayne ang bossing sa elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Acryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Acryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, balik po muli tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-minute keratin with argan oil. At ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks. At patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog. At nakikinig pala si Kuya Lionel Abasola. Kasama niya si NPC Director Alvin Morsha ng PIBET at on board sila sa Franny Taxi. Magandang hapon. Magandang hapon. Okay. Sige. At may bisita tayo si Mr. Vinzar Tagorda para humingi ng tulong na makausap yung binilhan niya ng sasakyan
dahil po sa insurance. Sige po sir, pakikwento. Magandang hapon po, Sir Vince. Magandang hapon po. Alright. Kanino po ninyo nabili yung inyong sasakyan? Sa Chevrolet North EDSA po. Chevrolet North EDSA. Brand new ito nung mabili nyo? Brand new po. Alright. So ano po naging problema, sir? Nung binili po namin siya noong January 21, included na po yung insurance, comprehensive at saka TPL. Tapos Okay. po nung nabangga siya nung April 2014, nung magkiklaim na kami, nung pinataw na namin, dinala namin sa Commonwealth Chevrolet, hindi agad nila sinabi na nagtatakipan sila sir na hindi pala binayaran ng dealer ko yung Oh. Oo, nagtakipan sila ng insurance ng QBE. Kaya umabot pa kami sa insurance commission. Doon pa lang nila sinabi na hindi kasi ang dahilan, hindi nagbayad si ano. So hindi nila ipinasok yung bayad ninyo? Ganun po. Binulsan nila? Ganun po. Thinking na walang mangyayari? Opo. Sinugal nila? Problema nila ngayon dyan. Mr. Jonas Silva, General Manager, Chevrolet North EDSA. Magandang hapon po, Sir Jonas. Mr. Silva? Sige po. Magandang hapon po, Mr. Silva. Magandang hapon po, Sir Rafi. Opo. Sir, andito Opo. po si Mr. Tagorda. Alam niyo na po yung reason kung ba't kami napatawag. Ano po? Opo. Paano ho itong problema niya, sir? Sir, kadi-DTI lang ho namin last week. And nakalagay ho dun sa ginawang statement ng DTI na i-reimburse namin siya Okay. dun sa insurance. And then yung sasakyan niya ho is ginagawa na po sa Commonwealth. Ongoing ho in repair. Okay. Oo. Tapos, meron ho siyang hinirit kung pwede daw. May danyos na 5,000 na hinihingi dahil sa abala daw. Okay. Ganun po. So, Pero hindi po kami tumatalikod sa aming I see. obligasyon. Okay. So, Sir Vince, okay na daw, sabi ng Chevrolet sa pamimitan ni Mr. Silva, yung reimbursement na napag-usapan sa DTI, i-reimburse kayo. And then, yung inyong sasakyan pala, na-repair na. Doon lang tayo magkakaproblema sa 5,000 na danyos na hinihingi ninyo. Para saan po yung 5,000? Actually sir, kahit yung danyos, kahit po wala na. Okay. Ang akin po kasi sir, matagal na nilang pangako yan na ganitong date. Hinihintay na lang yung perma. Umabot nga po ng halos maglimang buwan. Doon po sa reimbursement? Reimbursement. Okay. So, Mr. Silva, kailan po siya ma-reimburse? Kailan po ma-release yung Ang pera, sir? sabi ko po sa kanya, hopefully within this month, matapos na ulat masettle, habang ginagawa yung kanyang sasakyan at may soli sa kanya yung kanyang pinambayad sa insurance. Okay. Ganun po, sir. Bakit po, sir, napapatagal? But within this month? Bakit hindi po agad-agad? Kasi ito nga pong buwan na to, ito in the next few weeks, kasi po tinitrace namin, kasi supposed to be nagbayad po siya. Ngayon, for whatever reason, hindi ako familiar kasi bago lang po ako sa company. I'm just a few months, So, sorry, sir, dito kasi maliwanag na meron po kayong empleyado na loko-loko. Malamang po. Na nandaya. Okay. So, yung pong nandaya na empleyado ninyo, hindi niyo na po kasalanan yon. Kung magkano man po yung dinaya sa inyong kumpanya. Dapat ho, bayaran nyo agad-agad yung pong nadaya sa kanya. Then, kayo na pong bahala na tugisin po yung mandarayang tao ninyo. Tama po, sir. Dapat po agad-agad ma-reimburse na po siya. Diba, sir? Sir, pasensya na po, na-update lang ako dito first nung Thursday. Hindi, ang importante, sir, alam niyo po na meron kayong tao, ni-recognize nyo na meron talaga kayong taong loko-loko. Yung taong yun, wala na. Sinibak nyo na po, I'm sure. Tama po. Okay. Tama po. So, sir, wag nyo na pong dagdagan pa yung kanyang sama ng loob. Okay? Dapat, sir, i-reimburse nyo na po siya. At hindi po maganda ang dating yan sa mga listeners at viewers ng Wanted sa Radyo. Ang Chevrolet, isa pong malaking kumpanya, kilala at respetadong kumpanya. At sisirain nyo lamang po dahil lamang sa kunting halaga. At magkano lang bang halagang pinag-usapan natin? 18,990. 19,000 lang po, sir. Ako po, may 19,000 ako sa bulsa ko. Kayo po, kumpanya, wala. Shit. Hindi po, sir. Wag ko kayong tumawa. Hindi, sir. Hindi ako nagbibiro. 19,000 pesos, that's not a lot of money considering na kayo po ay isang malaking kumpanya, Chevrolet.
Ang binibenta nyo pong sasakyan by the millions, tama? Opo. At Opo, 19,000 lang wala? Opo. Come on, you're kidding I'm me. sorry po, sir. Ayusin po So, agad. kapag hindi nyo po agad ito na ibigay, ang dating ngayon dito sa amin, sa mga nakikinig, pipitsugin ang Chevrolet, very cheap. GG. May narinig ko kanina, gipit na gipit. Ha? Sige po, sir. Oh, palabasin niyo po Pasensya na, na po. sir, angatin niyo po yung pangalan ninyo. Bayaran niyo na po ito. Magpasiklab ho kayo. This is the time na makabawi kayo, sir. Ipakita niyo po sa buong madla na ang Chevrolet hindi po basta-basta. May pera kami, 19,000 lang. Bayaran namin yan. Ngayon na. Papuntahin mo na dito. Ikaw, sir, bilang general manager, wala akong 19,000 sa bulsa niyo? Boss, hindi po ako ang GM. Sorry po. Nakalagay dito, general manager. Ano po bang title niyo? Hindi po. Sa service lang po ako, sir. Okay. Pero po yung Chevrolet, wala akong 19,000? Meron ho yan. Oh, kung meron, sir, di papuntahin ko diyan bukas, bayaran na po yung 19,000. Wag na po yung wag na ho yung next month. So, kasi sir, kung hindi kayo magbabayad by tomorrow, i-announce ko to palagi na very cheap ang Chevrolet, wag kayong bumili diyan. Okay, sir? Sige po. Tawagan ko po si Mr. Vince mamaya. Very good. So, dapat salamat sir, by po, sir. tomorrow, Pasensya sir, na po. bayad na po siya, sir. Tama, sir? Sige po. Very sir. good. Salamat po, Sir Salamat Jonas, po. ha? Pasensya Magandang na hapon po sa abala, sir. Pasensya na po. Walang problema po, Sir Jonas. Hindi naman Sige, kami sir. naabala. Siya Salamat naman po. po. Thank you po, sir. So, Sir Vince, bukas sasamahan namin kayo sa Chevrolet. Mawi-withdraw na yung 19,000. Kapag hindi Sana po po. naibigay yung 19,000, sabihin niyo po sa amin, i-announce ko palagi dito na kung gaano ka-cheap itong Chevrolet, mapapaya sila. Siguro naman, hindi nila ipagpapalit yung kanilang reputasyon sa 19,000. Sana po. Kasi nakadalawang mediation na kami sa DTI. Nangako naman po sila na babayaran kasi yun ang sinabi niya sa DTI. I don't believe na wala silang 19,000. Kasi kung sasabihin na talaga wala silang 19,000, this is a reflection to their image na very cheap pala itong Chevrolet. Nagbigay sila ng date doon, tapos nakadalawang date, tapos wala pong pera. Okay? Walang pera. Walang binibigay. Chevrolet North EDSA. Alam ko itong mga Chevrolet na sasakyan, Mamahaling milyones sasakyan. ito. O baka itong dealer na naghihirap, naghihikaos. Anyway, sige. Let's give them one more chance, sir. This time kasi sa amin ka naman lumapit. Yes, sir. So nangako naman to si Mr. Silva. Bukas o sasama namin kayo, isang reporter namin tututok sa inyong problema. 19,000 by tomorrow. By 2 o'clock tomorrow, wala pa rin yung 19,000 ninyo. Then, sabihin nyo sa amin, then tatawagan natin sila, and then we will make this announcement. Mapapaya sila. Ipopost ko to sa Facebook page. Baka wala ng customer bibili sa kanila. Di po ba? Sige, sir. Isang reporter po namin sasama sa inyo bukas. Thank you very much. Yes, sir. Yes, sir. Thank you po. Wanted. Alright. At belated happy birthday nga pala kay Foreman Jason. At ang pagbati po ay mula po ito kay Foreman Amapi. Ayan, ng Diba? MEC ka. Di ba, Nins? You agree with me? Yes, oo naman. Kung ako ang isang kumpanya, kahit na hindi ako Chevrolet, at gusto kong alagaan yung aking kumpanya, ang image na aking kumpanya at hindi ako lalabas na cheap, ganitong klaseng reklamo at maliit lang na halaga, buti sana kung milyones yan. Di ba? Medyo pag-uusapan pa yan ng mga kinaukulan ng Exactly. board members. Kung halimbawa 1 million yan, may board meeting wag pa. na. At kung, oo. pero kung yan ay 18,000 at ako ang general manager, abunuhan ko na muna. At April pa pala yung Di ba? pangyayari. Diba? Bakit ka mo? Kung ako, ba't ko abunuhan? Abunuhan ko dahil pag nalaman niya ng big boss, syempre, meron pang mas mataas sa akin, aba, ito pala si Rafi Tulfo, may pagmalasakit sa kumpanya, very good boy. Oo. Baka ma-promote pa ako, madagdagan pang sweldo ko. Ganon yun. Kasi pampaganda ng image Exactly. yan Ganon ng kayo mga manager. Di ba? Kayo na mismo ang ang sasalo sa problema ng inyong company. Do that. At kapag ginawa nyo yan, makikita ng inyong kumpanya, you will be rewarded. Kasi command responsibility rin yun. Yeah. On top of that, sabihin ng kumpanya, yung big boss nakakataas, ay, maasahan pala ito. Mai-impress sa'yo Itong na. manager Oo. natin. Oh, di ba? Magkakaroon ng tiwala sa inyo. Ibig sabihin, magaling kayong dumiskarte na para hindi masira ang kumpanya, gumawa kayo ng paraan at nag-abono kayo. At mahahappy yung customer. Customer is happy, the company is happy, the big boss is very happy, then you will be rewarded accordingly. Okay.
Okay, si Mr. George Yabut andito para humingi ng tulong at mag-follow up na rin sa kanyang reklamo sa Saudi Airline tungkol po sa pagkawala ng kanyang bagahin ng anak na isang OFW sa Saudi Arabia po siya, di ba? Si James Daryl Yabut. Nangyari po ito July 19. Mr. Yabut, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po. Nawala po yung inyong gamit. Ay, yung gamit po ng inyong anak. Opo. Alright, saan po nawala? Doon po sa Saudi Airlines po. Yun po, sir. Nakausap niyo na po yung Saudi. Ano po sabi sa inyo, sir? Sir, sa ano po, ang anak ko po talagang nakausap niya. Nung nandito pa siya, nagpunta po kami doon. Siya po mismo nakausap nila, yung Sige anak ko. po. Miss Agnes Reyes, head ng Lost Luggage Department. Magandang hapon po, ma'am. Ma'am Agnes. Ma'am Agnes, magandang hapon po. Miss Agnes. Hello? Magandang hapon po, Miss Agnes. Miss Reyes. Ma'am. Line 3. One more time. Saudi Airlines. Saudi Airlines ata to, Saudi. Saudiya po. Saudi Airlines, Miss Agnes Reyes, head ng Lost Luggage Department. Magandang hapon po, Miss Agnes Reyes. Ma'am. Ayaw ata. Odette, ano nangyari sa linya? Pinaikot-ikot po kayo? Sinong kausap niyo dito? Ang anak ko pong nakausap nila nung nandun kami, sir. Nangako pong babayaran. Yun pong sabi nila sa kanya. Pero Sila hanggang po. ngayon po hindi pa rin. Opo, hanggang po sa makabalik na rin ng... Kailan ng po nawala yung gamit? Nung July 19 po. July 19. Opo. Okay. Papunta dito ng Pilipinas galing ng Saudi yung anak nyo. Opo. Tapos ngayon, nangako sila na babayaran na lang. Kasi meron yan sa meron sa ticket yan na limit up to how much babayar nila Pag na-lost baggage. na lost baggage. Depende kung ano ata yung accommodation mo. Diba? So may napag-usapan na po doon. Kasi may insured din naman yan yung mga luggage ng na Yung chine-check-in mo. chine-check-in. Pero puro pangako lang sila. Opo, sir. Sabi po kasi nila, sa Makalawa, puro Makalawa po na babanggit nila. Okay. Carol, kay Carol to Carol, wala Okay. Hindi natin makausap. Mukhang ayaw makipag-usap. Nasaan na nga? Hindi na ipag-usap. Or pwede siguro itong samahan na lang sa civil aviation ba ito pwedeng... Di ba meron tayong Gab? tinatawagan noon? Ano ba yung... Gab, alam ko yung Gab to Oo, yun parang... Pwede natin yung Gab, i-refer. pwede to i-refer natin sa Gab. Hindi naman pwedeng upo dito si Sir Carol. Magbabandal kami hanggang 3:30. Babalik ko na muna dyan si Carol. Sir, sorry sir. Opo. Andyan na? Okay, Miss Agnes Reyes, magandang hapon po. Miss Reyes, dapat, Carol, habang kinakausap natin tong Saudi Airlines, meron tumatawag sa inyo sa Gab. Diba? Kasi yung Gab, maobliga sila ayaw makipag-usap ni Agnes Agnes? Miss Agnes Reyes, ayaw talaga. Wala tayong magagawa. Ba't natin pipilitin? Sumasakit lang yung lalamunan natin dito. Ayaw makipag-usap. Shane, sino naman tong si Shane Rakinya? Miss Rakinya? Hello, sir. Good afternoon po. Ma'am Shane, taga Yes po. Saudi Airlines po kayo? Yes, sir. How may I help you po? Si Rafi Tulfo po ito sa Radyo 5, sa Wanted sa Radyo. Opo. Ito pong lost luggage ni George Yabut, ni James Daryl Yabut. Alam niyo na po yan? Hindi po, sir. Kasi meron po kami specific agent na mag-handle ng mga lost luggage. Ang agent niyo po ata si Agnes, ayaw po kami sagutin. Binababaan po ata kami. Wala po kasi sa counter si ma'am Nasa office po. Sino po itong si Agnes Reyes? Sa Saudiya po, sir. O, siya ho ba dapat ang tumututok sa ganitong klaseng reklamo? May mga lost luggage agents po kami, sir. Tapos ito pong number na hawak ko ngayon. Sa counter po kasi ito. So paano ito? Naku, babalik naman ulit tayo sa grade 1. Nasa high school na tayo. O nga po, i-check ko na lang po yung regarding kay Ma'am Yabut. I-check ko po kung ano yun sa kanilang ano. Sige, sir, balik muna kayo doon.
Mag-usap muna kayo ni Carol. Wag niyo ibababa, mama. Carol, pag-usapin niyo muna sila. Sige. Wanted. Ngayon pa mag-check. Sus. Sige, mamaya kanina pa babalikan natin. to. Dapat kahapon pa natin pinacheck to. Ba't ngayon pa mag-check habang... Diba? Gusto kasi ni Carol, magbabantay tayo habang nag-check para hanggang alas 4 tapos. Ito, batiin ko na lang muna. Happy 13th birthday kay Daniel Sabile. Mula po dyan sa Dasmariñas, Cavite, si Che at Danilo Arcilla. Papasukin niyo muna, Carol o Klein, yung nagsole ng cellphone. Meron kasi nagsole. Kasamahan ko to sa PTB4. Okay. Cameraman ko to nung nasa PTB4 pa ako. Oo. Cameraman, reporter ako ng PTB4. Siya yung cameraman ko. Cameraman mo. Talaga nga namang maliit ang Diba? mundo. Oo. Small world. Actually, marami akong cameraman, pero ito yung palaging naka-assign sa akin. Oo. Diba? Kaya kanina kita ko, sabi ko, familiar to eh. Oo. Diba? Si Yun pala dito Manny ulit magkukrus ang landas Arsenar, oo. Dito pa kami makikita. Honest to, nung panahon pa nung PTB 4 days, honest na talaga ito siya. Ipinakita niya again kung gaano siya katapat. Oh. Diba? Si Mr. Manny Arsenas. Oh. Yes, sir. Paring Manny. Ayon, kumpare ko ito eh. Idol kita eh. Oo. Ito lang sa mga cameraman nang hindi umiinom at hindi naninigarilyo. Wow. Good boy talaga. Pero yung mga boss namin, puro patay na. Kaya namang balitaan kami. Iyanong ko yung dalawang boss namin, patay na. Sabi ko yung ano namin, yung manager, patay na. Oo. Una-una lang talaga. Yung desk editor namin, patay na. Yung general manager namin, patay na rin. Hindi, yung isa, yung ano mo, dati yung muntik na anuhin mo, buhay pa. Buhay pa. Wag natin mampakit. Para pinapangarap natin mamatay. Pero ito si Mr. Manny, long life to dahil walang bisyo eh. Oo. Kaya nga ako, tinigil ko na manigarilyo. Tinigil ko na uminom. Di ba? At napunta rito siya dahil siya ay magsusoli ng, ano yung susoli ni Paring Manny? Yung mga cellphone. Nasaan na? Klein? Nasaan isusoli ni Boss Manny? Boss kita ngayon. Siyempre, taxi driver siya ngayon. Okay. Siyempre, pag taxi driver, boss natin. Boss kita ngayon. Siyempre, dahil taxi driver ka eh. Mga taxi driver dito, boss namin. Bayani namin. Ayan. Oh. Ang dami niya sinuli. Ang dami naman yan, Boss Manny. Ito yung ID niya sa video. Oh, okay. Yan. ID, okay. Tapos ano pa? Merong siyang Yung iPhone 5? Ito pa. iPhone 5. Tapos ano pang kasama? Ito May yung... pera. May pera, 200 pesos. 200 pesos, luma na po na. Luma na siguro yan. Luma na. Hindi, pero... Okay. Yung glass niya, medyo mahalin yata ito eh. Ano bang sunglasses yan? Tingnan natin. Ano bang... Malalaman kung mamahalin o hindi. Ano bang pangalan? Dito na. Tingnan natin. Ano to taxi? Ako titingin. Ano bang klaseng sunglass to? Sunglass. Kasi di ko... ito sa ano to? Ibinito sa Quiapo. Quiapo ba yan? Oh, Ils the Tools pala to. Hindi, ang tawag nito, Ils the Tools. Tapos yung ano niya, yung license niya. Hindi. Yan ang mahal. Yung wallet niya, mahal. Tingnan ko yung wallet niya. Oh. Tingnan mo yung ano niya, license niya. Sama yun. Yung wallet, mahalin tong ano niya, wallet. Oh, diba? Ano bang pangalan ng wallet niya? License niya. Okay. Sige. Maganda. Okay. Ano yung license niya? Ang importante rito, yung mga papeles at saka yung cellphone. Yan. Salamat naman, Boss Manny. Ito, yung Nagpakita ka ng katapatan. Ito yung may pagmamalaki ka ng mga taga PTB4. Yun. Ayaw mo nang bumalik dun sa PTB4? Wala, retired na kasi. Retired ka na. Taxi driver ka na ngayon. Ayun. Sige. Ayan. Meron kang gustong batiin? Siyempre, client, panawagan mo yung may-ari niya, no? Nakontak mo na? Yes po. Pupunta na rito? Okay. Sige, pagpunta na rito may-ari. Actually, yung ano yan, hindi ko matanda nung siya ba yun, tapos mayroon pang dalawang lalaki nakasakay. Anyway, ganito yan, Boss Manny. Bahala na itong si client, sanay na sanay ito. Pag na-contact niya yan, tatawagan namin ulit kayo, pupunta ka rito para mapasalamatan ka niya in person
Tapos ngayon, mabibigyan ka ng ATC Healthcare Corporation ng 1,000 plus yung robust. Kailangan mo yung robust. Alam ko, tumatawa to. Kilala ko to eh. At marami pang ibang regalo. O, tapos mabibigyan ka pa ng medalya sa katapusan ng buwan, next month. O, di ba? O, kumusta na yung mga kasama natin sa PTB4? Okay naman sila po. Karamihan, wala na yung iba yan. Karamihan, wala na. Dami ng mga mga 50% na wala na dyan. Wala na. Mga buhay pa naman. Buhay pa ang iba. Kaya nga, para buhay tayo, wag na magbisyo. Wag talaga wala magbisyo. na sigarilyo, wala nang inom. Walang inom. In fact, nga pala, talking about sigarilyo, matatandaan nyo ninyo yung sa Quezon City General Hospital na avid fan ng Wanted sa radyo na merong stage 4 lung cancer na dinalaw po natin, tinutulungan natin, pumanaw na po. Naku, Anong pangalan nun ulit? Si Noel po. Si Noel. Pumano na si Noel. Patay na rin. Perfecto. Noel Perfecto? Oo. Patay na. Ganon. Oo. Oh, reporter sa mga ano yan. Kasama mong reporter dati. Ace reporter yun, Noel Perfecto. Oo. Ang Ayun, ano diba niya, na- ang bit niya operansya? sa DPW at saka sa customs. Oh, Naperan siya. 2 beses na operahan yun eh. sigarilyo din yun. Sigarilyo. Ayan po, ayan Yung ha. matindi. Yung matindi. Si Mr. Rolando Tavas, in fact, pumunta ako sa lamay niya nung the other day, lung cancer. O 1 pack a day siya manigarilyo Ito yung government employee din ng Quezon sa City. Quezon City Hall. Dahil po sa paninigarilyo. At ito pong binabagit namin ngayon, mga kasama namin sa PTV4, dahil sa paninigarilyo, patay na po. 3 na. Ang reason, paninigarilyo. Kung gusto niyo pong mamatay din sa lungs, Pang-apat na si Secretary Raimundo. 4 na po ang namamatay ng mga kasamahan ko sa trabaho dahil po sa paninigarilyo. Kung gusto niyo pong umiksi yung buhay niyo, manigarilyo lang po kayo. Hindi nga, totoo yan. Kaya yung sigarilyo yan, salot yan eh. In fact, legal lang yung sigarilyo kung tutuusin. Ang sigarilyo dapat ipagbawal yan kung tutuusin eh. Isang ano yan eh, droga yan eh. That's drugs kung tutuusin. Hindi nga, seryoso. Because that's addictive. It just so happen na yan ay isang droga na legal. Na pwede mong bilhin. At ibig sabihin, hindi mo na kailangan pa ng reseta. At nakamamatay. Marami na namatay. Marami Ayan, namatay. Ilan ang kasama natin patay na dahil sa sigarilyo? Sigarilyo. 4 na. 4. Bukod pa sa yung medyo mababa pang mga ranggo. May mga ranggo. Patay na rin. din. Ang Sa dami na. inom. Ang dami na. Sigarilyo din. Sigarilyo, inom. So, tigilan natin yan. Ako tumigil na ako 1.5 years ago. At least, may pagmamalaki ko. Ayan, dati nakasamaskili na, Marlboro pa. Oo, binanggit mo pa yung brand. Hindi naman natin commercial yun. Hindi, actually noong panahon, 4 packs a day. Ay, grabe. 4 packs. Nakaka 4 packs Papa ako. ko, 2 packs. Kaya, Hindi, may kwento ko lang po para sa kapakanan ng mga listeners. There was a time na kapag ako'y upo, happy-happy sa mga kaibigan, isang upuan lang yan, nakaka-4 na kaha ako. dami nun kung... Bilib na ako sa iyo, kaysa magsigarilyo ka, kalati, itapo na. Oh. Doon Pero ako lang- tinigil ko na po. Wala akong naramdaman. Basta tinigil ko lang. Sabi ko, ayoko na. O, di masarap pakiramdam ko ngayon. Diba? Parang masarap talaga ginawa natin pag ano. Yan. Dapat healthy Kaya doon eating. sa mga taong kung gusto nyo mag-suicide, yan po. Hindi nga. Ang pinaka, yung parang dahan-dahan na pagpapakamatay, yung paninigarilyo. Totoo yan. Dahan-dahan na pagpapakamatay, paninigarilyo. Huwag nyo po itigil paninigarilyo. Tuloy-tuloy lang po yung dahan-dahan yung pagpapakamatay. Yun lang. Okay. Salamat sa pagpapaalala mo. Thank you. At mabuhay ka, Boss Manny. Salamat sa iyong katapatan. Thank you. Thank you very much. Totoo yan eh. Yung sigarilyo talaga. Salot nga talaga yan. Ang dami ko nang alam. In fact, karamihan sa mga taga-media na alam kong namamatay ng maaga dahil sa sigarilyo. Bakit kamo? Sa amin, mga kalalakihan, Pressure kasi. yung pressure is stress eh. Mapapasigarilyo ka. Pag natitense talaga. Natitense ka because you have to beat a deadline. Gagawa ka ng istorya mo. Kami noon nung pang night shift,
Yung mga kasama kong writer, grabe. Ako talagang never ako naninigarilyo. Mga kolumnista, Oo, yes, isa pa yon. hindi makakapag-type pag hindi nagninigarilyo. Hindi umiinom. Yes, oo. Yun ang parang nila, stress reliever nila. Di ba? So, pakiusap ko po sa mga naninigarilyo, kung meron man ako makumbinsi, ang saya-saya ko ng tao ngayon, sana po itigil niyo po yung paninigarilyo. Wala ko kayo mapala dyan kung hindi kamatayan. Ikaw nga, nagawa mo eh. Grabe. Nagawa ko. 4 packs talaga in one sitting? Akala ko naman 4 packs. maghapon na yun. Hindi, stress eh. Oo. Hindi, 4 packs. Umpisahan ko yan ng 7 o'clock. Tatapusin ko yan ng alas 2. Oh. 4 na kahayan. Itong oras. Pero Ano yun, nauubos mo yung isang stick or hindi naman? Pag medyo kalahati pa lang na. tapon. Kaya nga yung sinasabi ng iba, mahirap maitigil, yung mga maglalagay pa ng mga patch-patch sa likod. Oo, papa ko ginanyan namin, walang Yung effect. mag-inom, wala, kalokohan yan. Walang effect yun. Wala. Hindi rin. Ang pinaka-the best, yung cold turkey. Oo. Yung bang sasabihin mo, ayoko na, bakit ayaw mo naman nagrilyo? Kasi gusto ko pa mabuhay, masarap pa mabuhay. So, nasa utak din pala talaga yan. Basta, yung state of mind mo, ito. Oo. Nasa ano lang yan, Diba? nasa utak mo lang yan. Willpower. Kasi nung panahon, may kwento ko lang, ito, marami mag-agree sa akin. Konting ano lang, konting stress lang, konting problema lang. Kailangan magsisigarilyo ako para masolve ko tong problema ko. Tapos, konting kasiyahan, sigarilyo. Pag masaya ako, maninigarilyo ako. Pag problemado ako, maninigarilyo ako. Pag stress ako, lahat puro. Oo. Lahat may dahilan ka para manigarilyo eh. Yes. No? Masaya at malungkot. Pag busog ako, maninigarilyo ako. Oo. Pag magkape ako, maninigarilyo ako. Lahat na lang. So, parang kakambal na ng Diba? mood mo yung paninigarilyo. Kaya yung sigarilyo na yan, salot yan. Salot po talaga yung Kailangan sigarilyo. pa maging krusada or advokasya mo na pala talaga yan. Mm-mm. Para marami kang ma-influence. Dapat ipatukhang yung mga may-ari ng sigarilyo eh. Mga kumpanya ng sigarilyo eh. Kung tutuusin eh. Hindi nga, maraming namamatay, lung cancer, dahil sa sigarilyo na yan. Kaya kung tutuusin, kung meron dapat ipatukhang yan, yung mga may-ari ng sigarilyo. Kasi baga nyo talaga ang sisirain. And to think, ito mga may-ari ng sigarilyo, hindi sila naninigarilyo. Totoo yan. Sila Ito mismo. pong mga may-ari ng mga cigarette companies, they don't smoke. Believe me, because they know. Oh, alam nila yung effect. Alam nila. Oo. Kaya ang ginagawa nila, pinapasigarilyo sa inyo, kasi ang gusto nila mamatay, kayo. Sila, hindi sila maninigarilyo. Sila, yayaman at yayaman. Kasi sabihin nila, kasi pag manigarilyo kami, di ba? Hindi namin ma-enjoy itong mga pera makamkam namin sa mga napa-addict namin sa paninigarilyo. Totoo yan. Oo. Di ba? Walang iniwan niya sa mga drug lord. Yung mga drug lord po, kaya kalokohan yan, bullshit yun. Sabihin ng mga drug lord, ipa-drug test mo ako, hindi ako drug lord. Kaya Bullshit. confident sila, ipa-drug test nyo ako, hindi ako positive. Ang mga drug lord po, 99.9% ng mga drug lord, hindi po nagda-drugs. 99.9% ng mga big time na pusher, hindi po nagda-drugs din yan. Hindi sila nagsashabu. Hindi nagsashabu. Ang mga nagsashabu, yung mga small time pusher. Oo. At yung mga addict. Di ba? Kasi alam nila eh. Alam nila. Walang iniwan yan sa mga may-ari ng mga malaking cigarette companies. Hindi po sila nigarilyo, pinapasigarilyo nila tayo. Kayo pala. Tapos na ako eh. Para kayo mamatay. Sila hindi. O di ba? Loko-loko rin itong mga may-ari ng sigarilyo. Ito dapat ang tinutukhang. Sila dapat yung... Sige. Alright, at kami po ay magbabalik. Samantalang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Prostamen. Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. 3K battery, dare to compare. JNT Plasticware ang paborito mong plastic. Sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest, promos at mga bagong produkto. Para naman po sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ang Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Dietary Supplement for Men na hindi aatras sa bawat labanan. Ito po ay gawa sa horny goat with extract at L-arginine na mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan para mapanatiling masaya ang paglalabing-labing ninyong mag-asawa. At ang Robust at Robust Extreme ay 100% all-natural natid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na
Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ang organic acai berry po ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic acai berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic acai berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried acai capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 3:22 ng hapon at may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon, kaya kung meron po kayong nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon. Ito po ay nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron po kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para po sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For inquiries, call or text Fungi hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Para ma-announce natin. Okay, wait Dali. lang daw. Hindi. Yung sa Rolando Tabas. Yun pala, yun. Si Mr. Rolando Tabas. Siya ay nakaburo ngayon sa kanyang, hindi ko nakuha yung exact lugar doon sa nakakilala sa kanya. Anyway, ibigyan natin mamaya yung Basta lugar. sa Quezon City yan. Sige, kukuhanin ko sa kanila yung Baka exact. meron pang hindi nakakaalam na makakilala niya, katrabaho niya dati sa Quezon City Hall. Oo. Pwede natin ibigay, i-announce natin. Alright? Oh, sa ating pagbabalik, announce natin yan. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Bagot ka na ba sa traffic? Sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisadong mura na, malinis pa. Hindi lang ito auto LPG, may diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained na mga staff. May canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipaalagang Clean Fuel mo na. Open 24 hours. Clean Fuel, quality fuel for less. Ang oras, 3:24 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the #1 paint exporter. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon news update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang aksyon news update ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Radyo 5 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras, 3:25 ng hapon. Narito mga balitang hatid ng Radyo 5. Nakataas na sa Typhoon Signal 10 ng Bagyong Isang o Bagyong Hato. Ito na ang highest storm warning signal sa Hong Kong. Dahil sa pananalasa ng bagyo, isinara na ang stock market at daan-daang flights ang nakansela, kabilang ang ilang flight galing ng Pilipinas at pabalik. Ito na ang ikatlong pagkakataon na ginamit ang Typhoon 10 warning sa Hong Kong mula noong 1997. Pinag-iingat naman ng mga mamamayan sa Hong Kong na maging alerto sa posibleng baha. Tinatayang tatama ang bagyo sa kanlurang bahagi ng Hong Kong matapos sa manalasa sa Batanes at Karatig Isla. Sa iba pang balita, bumuo ng Task Force Bird Flu ang pamahalaan lokal ng Bohol. Ang task force ang magmomonitor sa mga manukan, presyo ng manok sa pamilihan at paggalaw ng migratory birds. Bahagi ito ng kampanya ng lalawigan laban sa bird flu. Ayon kay Bohol Provincial Veterinarian Betty Lapis, kahit walang naitalang kaso ng bird flu sa kanilang lugar ay bagsak ang industriya ng manok.
Paliwanag ni Lapis, magsasagawa sila ng monitoring matapos bawiin ni Agriculture Secretary Manny Piñol ang ban sa shipment ng poultry products mula sa Central Luzon patungo sa Visayas at Mindanao. Philippine Standard Time, 3:26 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update! Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Ang oras, 3:26 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the #1 paint exporter. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Ang CDO Carne Norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwedeng ipangsahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopas, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia, Aba, madish, karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. kanton, bopi, sisig, meatballs. Lahat yan kayang diskartehan ng CDO Carne Norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte. Ang secret sahog ng mom na madish, karte. Your health means everything. Drink organic as a year. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a year. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a year. Organic as a year. Organic as a year. Mahalagang paalala, ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan, kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Hey, guess what? Yeah? Nagsagutan daw sina Abra at Grace Note. No way! And it's so good! Sadyang lumilipas ang panahon, kaya huwag kang magsasayang ng pagkakataon. Talon. Million stars, many people that I know so far. Watch the back and forth between rap and alternative only on Coke Studio. Visit youtube.com/CokeStudioPH. Streaming about Apply
Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa'yo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa'yo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Kapitbahay natin may anay! Buti na lang, nagsulignum at Solguard tayo. Ang bahay na nasulignum, protektado laban sa anay. Tanging Sulignum at Soilguard ang kayang magbigay ng total termite solution. Soilguard para hindi makadaan ang anay sa lupa. At Sulignum para protektado ang kahoy laban sa anay, bukbok at fungi. Para may total protection laban sa anay, isulignum ang kahoy at isoilguard ang lupa. Sulignum at Soilguard, the total termite solution. Proteksyong inside and out laban sa anay, Sulignum sa kahoy, Soilguard sa lupa. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan, kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hinahanap niyo ba bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive.
That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita. Merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Gaano tatagal ang ilaw mo? 3 months? 6 months? Kapag yan lang ang kaya ng ilaw mo, that's a bad idea. Dapat up to 10 years. Omni LED lights, may power last technology na kayang tumagal ng 10 years base sa 5 oras sa paggamit kada araw. Tipid! That's a brilliant idea. Ryan Agoncillo po, para sa liwanag na long-lasting Omni LED lights. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Hey, guess what? Yeah? Nagsagutan daw sina Abra at Grace Note. No way! And it's so good. Sadyang lumilipas ang panahon, kaya huwag kang magsasayang ng pagkakataon. Talon. Million stars, many people that I know so far. Watch the back and forth between rap and alternative only on Coke Studio. Visit youtube.com/Coke Studio PH. I am what I choose. I choose to keep fighting, To carry on. to live courageously. TV5 pushes me to be what I want to be. It encourages me. It inspires me. TV5 keeps the fight in me burning. I choose TV5. I choose courage. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakamaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, Radyo 5, 92.3 News Alright, FM. we're back at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. At meron nang magkiklaim Yes. ng wallet na may lamang 6,025 pesos, Yeah. $2. Bigyan na natin to. IDs and kay ma'am. ATM card. Andito po yung may-ari si Miss Christine Laichi Flores at ang bayani si Mr. Pedro de Sukatan, EFE tax. Ma'am, pakibilang lamang para masiguro na nandiyan po yung pera lahat. 6,025. Tama ho ba? Yes, Tapos it is. meron pang $2.
Pakibilang mo, pakilabas yung Okay. pera para makita ko ng mga tao na nandyan lahat. Right? At habang binibilang yan ni ma'am, si Mr. Pedro de Sukatan, isa po siyang taxi driver, bayaning taxi driver ng EFE Taxi UVD 297. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din po, Okay. Idol. Kompleto, ma'am? Yes, kompleto Ma'am, yung katabi niyo po, yan yung bayani natin. Paki-acknowledge namin po. Thank you, Kuya Pedro. Actually, Grab Taxi siya and I always book yung Grab Taxi. So, Grab Taxi? Apa. Aba, Yes. okay. Grab Taxi pala. Sige. That's why I know na medyo, alam ko naman na safe and honest if ever na na-drop ko yung wallet ko when I was looking for it. Alam ko naman din na isa sa uli niya. Yun. So, thank you, Kuya Pedro. Thank you. And I'm sorry sa hassle that if you had to go here. And Sige. Bigyan mo yung si reward, sir. 1,000 pesos cash reward. Pakilabas naman po para makita ng ATC. 1,000 pesos po yan. May gawa ng Robust at pinaka-6 na Robust Extreme Links. Ano pa yung mga Ito dagdag? pa, 1,500 pesos worth ng ATC products. Meron din pong car mount holder mula po sa Cellboy at yung Trenzy. Portable basket mula naman po sa JNT Plasticware. Okay. Salamat po, Mr. Pedro de Sukatan, sa pagiging bayani. Thank you po. Ma'am Thank you. Christine, salamat po sa pagpunta. Magandang thank you hapon so much. Idol, pwede akong manawagan sa Sige, sige. 30 years ko ng kapatid na hindi ko nakikita. Sige po, sige po. Si Nilia Di Sukatan at Leonisa Di Sukatan. 30 years na po kaming hindi nakikita. Kung sakali man na nanonood, nakikinig, narito lang ako para sa kanila. Kung mayroon Pwede silang pumunta sa Radyo 5 para magbigay ng kanilang address, telephone number at kami nang bahala kukontakin namin kayo. Yes, sir. Huwag niyo ibigay Idol. yung telephone number kasi pag binigay niyo may mga loko-loko. Sabihin, alam namin kung nasaan siya, magpadala ko muna ng load. O di. Opo, Idol. Naloko na. Maraming Okay. salamat, Idol. Salamat po, ma'am. Sir. Thank you Ma'am, again thank po. you, thank you. Alright, at may bisita naman po tayo dito, Idol. Magkapatid sila, si Rosalie Rada and Rowie Rada, para ireklamo ang isang pulis na nabilhan nila ng truck dahil sa binalik na nila yung truck pero yung pera ay hindi pa rin po ibinabalik o binibigay at puro lang pangako ang ginagawa ni PO3. Magandang hapon po, Sir Rowie at Ma'am Rosalie. 600,000, ang laking pera ito. Pinambili nyo ng truck, tapos ngayon yung truck may problema. Okay, sirain. Kaya binalik nyo na lang po itong truck kay PO3 James Ruiz. Opo, sir. Pero yung pera, hindi binalik. Kinuha niya yung truck, yung pera hindi niya sir. binalik sa inyo. Nung usapan po, sir, nung nakaraan, kasi po ang balik kausap niya po na ipinangalan po yun sa kuya ko, ay umalis na po yung kuya ko. Kaya po kami ngayon yung nag-aasikaso. Ang pangako niya po, tatawag siya sa amin. Pero po, nung unang tawag niya po, binigay naman po niya yung 350, pero po hindi siya nakipag-usap sa amin. So, hindi po namin tinanggap yung 350 kasi nga sabi namin, bakit naman ang laki ng kinaltas ay samantalang nung kuhanin po namin yung truck. Ba't daw siya kumakaltas ng 350? Hindi, yun po ang di namin maintindihan, sir. At ang balita ho ninyo, naibenta niya na po yung truck. Sabi daw po. So kumita na siya ng 2 beses. Pero yung pera ayaw pa ibalik. Nung una po, sir, nagtawag siya, sabi niya po pumunta dun sa bahay nila. Pumunta naman po kami. Yun nga po ang binigay. Bali, yung isa pong cheque na walang pangalan, 200. Yung isa po is 150. So, hindi po namin kinuha nga, sir. Kasi nga po, naliliitan naman po kami sa mapapabalik. Samantalang yung truck po nila, nang unang ibiyahe po kasi sa Bicol, nagkanda gastos na nga po kami nang umabot ng 50. Kasi nga po, sobrang sira naman ng truck. Sige po, si PO3 Ruiz, binababaan na po tayo ng telepono. Tinext na po namin siya. Alam na niya po na kami ang tumatawag at yung dahilan kung ba't tayo tumatawag. Pero binababaan niya, kinakancel niya po yung mga tawag natin. Ibig sabihin, guilty talaga itong taong ito. Ayaw talaga magbayad. Kaya akit na po tayo sa kanyang boss sa Mimaropa, si Colonel Sergio Bibar. Magandang hapon po, Colonel Bibar. Sir. Sige. Sir, magandang hapon po, Colonel. Magandang hapon po, sir. Si Rafi Tulfo po sa Radyo 5. Sa Radyo. Magandang hapon po, Sir Rafi. Opo. Sir, si PO3 James Juan Ruiz, nasa inyo po ata naka-assign ngayon. Taon po ito. Sir, meron po siyang 600,000 pesos na hindi niya po binabalik dito sa dalawang magkapatid
na binila niya ng truck. Yung truck po na isoli na sa kanya, pero yung pumpera, ayaw niya pong isoli, sir. Tinatago-taguan niya. In fact, pati kami, sir, tinatawagan namin, sinasabi namin yung purpose ng pagtawag namin, binababaan po kami ng tawag. Baka, sir, pwede niyo pong obligahin na please lang, ibalik na niya po yung 600,000. Total, yung 600,000, binigay sa kanya ng buo yun. Tapos, yung truck na ibinenta niya sa kanila, sirain po, ibinalik sa kanya eh. Tapos yung truck, sir, balita namin na ibenta niya po. Bakit ibinalik yung truck po kay Ruiz? Opo, ibinalik po yung truck kay Ruiz kasi nga po, yung truck ay sirain. Sirain. Opo, so ngayon, pumayag si Ruiz, kinuha niya po yung truck, pero yung pera po, hindi niya, opo, yung pera hindi niya binalik. Ngayon po, ito pong matindi. Yung truck na ibenta niya po, siguro meron siyang nauto, yung nauto niya, binayaran siya. So, ito pong nagbalik ng truck sa kanya na magkapatid, 600,000, ayaw niya pong ibalik. Oo. So, sir. So, pinakaparang estapa na po yan. Estapa po ito, sir. Ganito po ang situation dito. Ano po? Sige po. Si P.O.3 Ruiz, James Juan Cochanco, Opo. may order siya sa amin galing National Headquarters of his reassignment this August 16, 2017. As of to date po, hindi po siya nagre-report. So, we are now contacting the number na nakapaloob sa kanyang address at saka sa kanyang mga personal data sheet. We are now contacting and advising him to report to the PRO Mimaropa dahil maaawol na siya. Okay. Pag hindi po siya nag-report, awol na po siya. Awol na po siya within the prescribed period. Beyond the prescribed period, i-DDFR po namin siya. Kung hindi po siya magre-report at wala po siyang anino kahit na, i-DDFR po namin yun in order to make stoppage for his salary. Okay. Pag awol na po siya, stops na po yung salary niya. At meron po siya kaso. Cut na po yun. At hindi na po siya miyembro ng PNP, pag ganun. Hindi na po siya miyembro. Drop from roles na po siya ng PNP. Okay. Para lang siya makabalik muli sa PNP, mag-a-appeal siya. Kailan po yung deadline ng kanyang pag-report? Pag hindi po siya nag-report, awol na po siya considered as awol? Within 30 days. So, kailan po dapat siya mag-report? August 17? So, September 17 po, dapat last na pag-report niya. So, sir, dapat, iwan po namin yung number po namin sa inyo at saka number po nitong complainant. Kapag dumating po dyan, paki-obliga lamang po dito kay Ruiz. Kasi kung papupuntahin po namin yung complainant, wala naman po si Ruiz. Ay masasayang po yung effort at saka yung pera. I understand. Tama po. Kaya po ay mas maganda, ibigay niyo po na lang sa akin yung number ng complainant. So that kung sakali mang pumunta na si James Ruiz dito sa Mimaropa upang mag-report, ay ikakasya ko na po yung meeting nilang dalawa. Opo. Para mag-settle kung may... Kapag halimbawa naman, sir, on our part, kapag hindi po siya makipag-settle, ang gagawin po namin, pakakasuhan po namin siya, and then habang siya po kinakasuhan, siguro po pa-assign po namin siya sa Marawi. Sige po, opo. Sige po. So, gano'n na lamang po, sir. Paki-inform lang po kami. Salamat po, Colonel, ha? Maraming po salamat din sa pagtawag. Magandang hapon po, Colonel. Magandang hapon again. Okay. So, ma'am, sir, August 17, assign dapat siya sa Mimaropa. Ang mga tao po na assign sa RPHAW, ibig sabihin, mga gago ito. Karamihan, kapag ikaw ay nalagay sa RPHAW at natapong ka po sa malayong lugar, ibig sabihin, meron kang ginawang kagaguhan. So, itong si Ruiz, gago po ito. Kung hindi lang gago, tarantado pa. At siraulo pa talaga. Dagdagan pa natin, kawatan pa. Dahil ninakaw po yung pera nyo eh. So, ito pong sitwasyon. Siya pala'y inassign sa RPHAW sa Mimaropa. Hanggang ngayon hindi pa siya nag-report, August 17 pa yon. Meron siya hanggang September 17. Pag hindi siya nag-report by September 17, considered as awol na siya. Ibig sabihin, wala siya serbisyo. Awol yun. However,
Kapag siya po ay nag-report, kaya nga po mamaya, bibigyan namin sa inyo yung telephone number. Ibibigyan namin po ang telephone number ninyo kay Colonel, tapos si Colonel, number ni Colonel, bibigyan namin sa inyo. Para kung sakali man nag-report si Ruiz sa lugar niya, sa Mimaropa, then magtawagan kayo para obligahin ni Colonel na ibalik yung pera niyo. Kung sakali po hindi talaga ayaw niya, sampahan po natin ng estapa na kaso. Okay? At yung estapa, hindi lamang po na siya masisibak serbisyo, makukulong pa siya. Okay? Sige po, sir. Punta ko. Salamat po. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, at ito namang sunod na kaso ay mga OFW sila idol si Rovi Yap and Jason Yap ay nandito para masampahan na ng kaso yung isang wedding coordinator na nakilala lamang nila sa Facebook at nakapagbayad naman sila. Kaso mo pag uwi daw po dito sa Pilipinas, wala naman yung pagiging wedding coordinator. Okay. Diba? Sige, pakikwento po ma'am. Si Mr. and Mrs. Oo. Magkasawa po kayo. Good afternoon po. Mr. and Mrs. Yap, magandang hapon po sa inyong dalawa. Sinong salita? Magandang hapon po. Si sir o si ma'am? Ako po. Si ma'am. Sige ma'am. Ano pong pangalan ng kumpanya? Nung ano pala? Ano po? KD Weddings KD. and Events. Okay. So, sige po. nagbayad po kami ng 142,000 po nung March. Laki. Tapos po, nag-reply sila after 1 week nun. Tapos nung afternoon pa, ano-ano lang po yung reply nila. Like every week, nakakaisang reply po sila. Tapos nung umuwi na po kami ng Pinas, hindi na po sila nakipagkita sa amin. At kubuha na lang po kami ng ibang coordinator. Hanggang ngayon, hindi na po sila nagparamdam. Paano niyo po nakilala itong KD Wedding? Through online po, dahil yun naman po ngayon ang yung Online. sa online na lang po, yun ang mas mabilis. So, hindi po namin alam na ganun po ang mangyayari. Tapos, nung after namin makapagbayad, after a week, saka po namin nalaman na marami na po pala silang naloko. So, ngayon po, meron po kaming group niyan na naloko po nila. Siguro po kung isusuma total po lahat ng nalokos nila, siguro mga 1 milyon mahigit po yung dapat nilang i-refund. Wow! Damn. Estapador ho talaga ito. Opo. Christina Dizon Ocampo. At marami po silang Ayan, demanda. Okay. Yan po, maraming demanda. Pero wala pong nangyayari at hindi po sila umaattend sa mga hearing ng mga demanda ng mga kasamahan ko po. Hindi po sila umatin sa hearing? Hindi Okay. po. Okay po yan. Pag hindi sila umatin ng hearing, kasi yung pag-atin ng hearing, kung tutusin, paburo sa kanila yan para maipaglaban nila ang kanilang sarili. By not attending the hearing, ibig sabihin, wini-waive nila yung karapatan nila na mabigyan sila ng due process, then magde-decide yung judge in favor of you, and then sila po ay mawawaran. Pero may warrant na po sila doon po sa isa din pong kliyente nila. Pero wala pong nangyayari Nagtatago po kasi sila, palipat-lipat po sila ng bahay, tapos yung office nila, hindi na rin po doon, lumipat na rin po sila. So ngayon, Kung nagtatago, yun ang mahirap. Opo. Kung Ngayon may po, warrant tayo tapos nagtatago, hindi nyo alam mo yung lugar, mahirap po yun. May opo. problema tayo. Ngayon po, tinatawagan sila, hindi rin po nagre-reply kahit yung kapatid niya at yung pamangkin niya po. Okay. Ang magagawa natin, nandito na pala kayo, alam na nila na may warrant sila, magtatago na talaga ito. Opo, ang iniisip ko kasi nun, yung baka po umalis daw po ng bansa. Ang iniisip ng grupo namin, baka po makaalis Kaya nga po, ng kung bansa. may warrant po na, good, sasamahan po namin kayo sa DOJ, kasi yung immigration po under sa DOJ yan, para i-ano sila sa immigration, Opo. yung kanilang pangalan ilalagay sa watch list. Opo. Na kapag sila ay lumabas ng bansa, pipigilan sila at hindi sila papayagan. Opo. Total may warrant naman po, di ba? Opo. Sige. Yung warrant na ho yan, gagamitin po natin yan para mapigilo sila paglabas ng bansa kung sakali meron silang balak maglabas ng bansa. Pero sir, yung may warrant po, ibang kliyente po nila yun, hindi po kami. Kasi dimuretso po kami dito dahil po wala pong nangyayari sa mga... Hindi, maski na po. Okay, pwede rin, kahit na ibang kliyente po yun, basta the fact na meron po silang warrant, pwede na po yun na isasubmit po natin yan sa DOJ para magkaroon po sila ng hold departure order. Opo. Hindi na sila makakalabas ng bansa. Mas maganda nga ito magkakaisa kayong lahat Opo. Dapat magsama-sama kayo. Mas maganda. Sir, pag po kasi, paalis na rin po kami ngayong 27 po. Yung mag-follow up po ba, pwede yung mga kasamahan po namin? Bigyan niyo po ng special power of attorney kung sino po yung gusto niyo, kaibigan niyo, kamag-anak, na representative niyo, SPA. Sige po. Now, for the meantime, kung gusto niyo po, ipopost na lang po natin yung mukha nila, total may mukha Opo, naman. At opo.
i-post po natin to sa FB page ng Rafi Tulfo in Action. Marami nang po nabununod yan. Magkakaroon po ng awareness. Yan. Wala nang magtitiwala sa kanila. Yung bang gusto nyo? Opo, Sige yun po. Dalawa akong gagawin natin. Yung una, sa DOJ para mapigilan po yung pagtakas nila. Opo. Pangalawa, ipopost po natin yan. I-announce po natin sa TV, sa programa ko po sa TV at saka sa Facebook page. Opo. Sira na ho sila. Opo. Pag kumalat na ho yan, pag umabot po ng 1 million views, wala na. Wala na sila. Tapos ng malilikaan nila. Okay? Opo. So, ganun na lamang. Thank you po. Just, natin i-upload to sa Facebook page, ano? At tapos, pakisabi kila Odette na ipaano natin sa whole departure order. Okay? Thank you po, sir. Thank you po, sir. Kaabot pa ba? PBA niyo. Ano ba ito? Sige. Sige, mabilisan lang. Si Maricris R. Gayoso, andito para ireklamo niya yung mga magulang ng kanyang dating live-in partner dahil sa ayaw ibigay sa kanya yung kanyang anak na 2 years old. At hindi naman ata sila kasal. Tama? Magandang hapon po, Ma'am Maricris. Magandang hapon din po, sir. Yung inyo pong anak ay nasa kapatid ng inyong live-in partner? Opo, nasa magulang po. O sa magulang? Opo. Okay, bakit ayaw po ibigay? Nasaan po si live-in partner? Patay na po. Patay na? Okay, dapat mapuntahan sa iyo. Mercy Karampot, kapatid ng dating live-in partner na si Anselmo. Magandang hapon po, Mercy. Hindi naman mawawala sa amin yung galit, lalo na yung tatay ko. Oh. Sobrang galit sa kanya. Alam, Mercy. Kaya sabi namin, baka hindi mapigilan siyempre ng tatay ko sa nangyari sa anak niya, di ba? Oo. Kaya sabi namin, ipagpalipas na lang muna yung pagpunta, saka na lang muna. Hindi naman namin ipagdadamot yung anak niya dahil karapatan niya yun. Kahit pa, sabi pa nga niya, ipapa-DSWD. Ma'am, Sabi ma'am, namin, sige, okay lang kasi alam namin. Ma'am Mercy, unang-una hindi sila kasal. Okay? Unang-una ito pong si Marie Chris at saka yung inyo pong kamag-anak na si Sherwin, hindi po kasal. Kapatid ko po. Okay. Hindi siya kasal sa kapatid mo. Pangalawa, patay na po yung kapatid ninyo. Opo. So ang next of kin po dyan, nasa batas po natin, agad-agad mapupunta yan kay Marie Chris. Opo. Alam po namin yun. Okay. So, ma'am, kailangan maibigay na dito kay Marie Chris nang wala ng ano-ano pang dahilan. Po? Hindi na ho kayo pwede magbigay pa ng kung ano pa man dahilan. Kailangan po maibigay ng bata. Oo nga po. Kaya Okay, lang, sige. sir, kung pwede nga lang po, ipagpalipas muna po yung libing ng kapatid ko hanggang sa mailibing lang po. Miss Yun lang Marie po Chris, naman ang pakiusap namin sa kanila. Nakikiusap lang po kami. Alam naman po namin yung obligasyon namin. bakit po kinakailan pa, anong kinalaman po ng libing sa baby? Kasi ang libing po, ang balak po namin nga sa Sabado pa. Hindi, kaya nga, pa po- ma'am, ano nga kinalaman ng libing sa baby? Sige po, ilibing niyo po yung kamag-anak nyo, nakikiramay po kami. Pero anong nga kinalaman po Kaya ng baby sa libing? Ang gusto lang po namin kasi, makasama pa yung bata ng daddy. Hindi na po, nakasama niyo naman po yung bata for a long time. Di ba for 2 years nakasama niyo po yung bata? Oo nga po. Hindi na po, ma'am. Ilibing niyo po yung kamag-anak nyo, nakikiramay po kami, may he rest in peace. Pero ma'am, kukunin na po nung nanay, kailangan po mabigyan na sa nanay. Okay, ma'am? Hindi po ako makapag-desisyon kasi. Ay, hindi ho. Wala ho kayong magagawa. Wala ho kayong magagawa. Sa gusto nyo. Kapag hindi nyo po ibigay ang bata, ma-arresto po kayo. Hindi po. Kung tutuusin po, siya ang may kasalanan sa pagkamatay ng kapatid ko. Bakit po? Anong kinamatay ng kapatid nyo? Kasi kung hindi siya nahuli ng kapatid ko na may kasamang ibang lalaki, hindi magpapakamatay ang kapatid ko. Nagpakamatay ho bang kapatid nyo? Oo. Dahil nahuli siyang may kasamang ibang Hiwalay lalaki. na kami. At nagsasaya pa. Hiwalay na kami. Hindi po. Hindi Hiwalay po na totoo yan. kami. Ang magpapatunay po ang tao dito. Nagpakamatay po yung kapatid nyo? Lahat po yan. Oh, miss. Sobra May- po talaga yan. May katibayan ako Kaya dito na kung hiwalay na kami. pakinggan nyo ang opinion namin. Hindi lang Hindi yung lang opinion po mo siya, dapat yung pakinggan. papakinggan dito kasi hiwalay na kami, malinaw na sa usapan namin 'yun. Nandito pa yung usapan namin. Okay. Miss Marie Chris, ganun pa nga pong nangyari. Halimbawa po, totoo yung sinasabi nila, makukuha pa rin po natin ang anak mo. Okay? Kahit pa po nagpakamatay yung inyo pong dating live-in partner dahil nga po kayo ay nanlalaki, sabihin na natin totoo yun, still, the fact remains
na nasa batas po natin, ikaw yung biological mother, patay na po yung biological father, next of kin is ikaw, kukunin po natin yun sa gusto nila, wala silang magagawa. Ipinapangako po sa inyo, yung anak niyo po by tomorrow, nasa kamay niyo na. Okay? Magandang hapon po sa inyo, Colonel Sandro Tafalla. Yes, sir. Magandang hapon po sa iyo. Napakinggan ko yung usapan. Opo. Tutulungan po ninyo ang ating CSWDO, si Miss Lenny Martinez, na para ma-recover, makuha po yung bata, Colonel. Sige, alalahin namin at yun naman talagang tandem kami ng city social welfare. Pag ganyan mga sitwasyon, kami talaga nagaan. Sobrang thank you, Colonel. Ngayon pa lamang po, Colonel. Mabuhay kay Colonel, sir. Thank you, sir. Sige, welcome. Thank you. Miss Martinez, magandang hapon po. Miss Martinez? Wala na. Sige po. Bukas po, kasama mo na yung baby. I promise you. Salamat po, sir. Okay? Apo. Sige po. Okay. Alright, susunod na po ang PBA. Ako po si Nina Taduran, Diyos Mabalo. Rafi Tulfo po, mabuhay tayong mga Pilipino. Sigurado na uurong ang iyong tapang, panigurado na mawawala ang iyong yabang. Dahil walang ligtas ang mga tiwali, kung patuloy yung ipapamuhay ang maling gawi. Kagawad na napakbalasubas na pulis.